Magandang araw po. Ito po si Rene Bay. Pag-usapan ho natin ngayon itong pinakamagandang balita. Ito ang The President sa 2028. Itong nasa screen natin. Yun. Yung nasa screen natin, kita nyo. Yun, The President of 2028. Yan. Ito po mga kababayan, nakalampag ho ngayon ang PCO doon sa palasyo patungkol dito sa binitawang salita ng ating Pangulo sa 2028. Huwag na natin patagalin to, panoorin at pakinggan natin kung ano itong sinasabi ni President ni President Sara Duterte. Hindi na BP, Presidente na talaga. Yung mga kumakalaban dito kay BP Sara, itong tumitiris, itong tumutuliksa dito kay BP Sara, itong gustong idin si BP Sara, ngayon, sigurado na. Pakiusap lang sana. Ilagay lang natin sa fair na laro. Huwag nyo nang gamitan ng ilalaglag ninyo, ipipilit ninyo talaga na sisirain talaga para wala na kayong makalaban sa 2028. Fair na lang. Pagbigyan mo na lang kami mga taong bayan na kung sino talaga ang gusto namin. Hindi namin kailangan ang gusto ninyong mga politiko. Diba? Hindi namin kailangan ang gusto ninyo. Ang gusto namin na kami ang pumili kung sino ang maging Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Ang gusto namin, ito, nasa screen ko. Huwag natin patagalin pa. Umpisahan natin kung anong sinasabi niya ngayong araw. 18 February 2026. Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Yan. Magandang araw sa inyo lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. Boom! sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete kahit
alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Yun ang tapang. Hindi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrehon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayo. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Yun! Yun! Next time na question. Thank you. Iniwan ko kay JC yung kabuuan ng speech. Ayun mga kababayan hindi na tumanggap ng mga question si BP Sara. Hinayaan na lang niya na itong mga media doon na mag-question doon kay Claire Castro. Ito mga kababayan parang napasaya ko Sa akin lang napasaya ko. Yung mga Duterte supporter,
maging masaya na kayo dito sa pinakita ni BP Sara. Pero pag gusto niyo mabuisit ngayong araw, ito, panoorin natin. Panoorin natin to. Ibalanse din natin. Hindi pwedeng si BP Inday lang. Dahil dito sa pinakita, dito sa inanunsyo, opisyal na speech ni BP Inday, naku po, tayo ang taga-suporta, nasisihan tayo. At lalong nasisihan tayo dahil yung mga kumakalaban kay BP Inday, ngayong araw sila ay nabubuisit. Diba? Idaan na lang natin na sila ang mabubuisit kaysa tayo. Diba? Pero hindi ko mapigilan sarili ko dito. Yung mga sinasabi ni Ate Claire, mabubuisit tayo. Ito. Tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Good morning, Yusek Claire. Vice President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2028 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. Ito may nakamagandang pambubushit sa kanila. Kita mo yung itsura ni Ate Claire. Nabubushit talaga siya doon sa deklarasyon ni BP Sara. Wala yung ibang masabi. Good luck. Pero hintayin natin mamaya anong babato nila. Tuloy, Ate Claire. Have you spoken to the president about this development at ano pong sabi niya? Nadinig niya po. At ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga Pare kayo mag-isip. Wala kayo iba pa sabi, good luck. Di pa pwedeng sabihin na pasalamat tayo na tumakbo ka para malaman natin kung ang totoo, sino ang mas maraming boto. Dito malaman natin kung totoo bang minamahal pa ng sambayan ng Pilipino itong si BP Inday. Kumpara doon sa good luck. Ate Claire, nabubuisit ka ba? at humihingi ng patawaran itong sa Vice Presidente. At yun nga po, may mga bahagi nga yung kanyang pahayag that the palace might want to respond to. Unang-una, if I may quote, sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangako binitiwan ng kampanya. At kasunod po nito, humingi siya ng patawad kung tinulungan daw niyang mahalal si BBM bilang Pangulo. Okay, isa-isahin natin. Mas maganda po yan. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Wala naman kukontra dyan, Ate Claire. Wala kukontra dyan. Kay BP Sara, taong bayan din naghalal. Kailangan pa ba yun sabihin? Ha? Alangan, senador, congressman lang ang bumuboto. Sambayan ng Pilipino talaga, kailangan pa ba yun? Detalye? Wala nang ibang mas makapal dyan kunti. Tulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong solohin. Ginagamit niya si BP Sara. Kaya nga, halos na lang yung lumuluhod doon sa Davao doon. Baka nakalimutan mo yung sinasabi niya, ni pambansang ate. Na halos araw-araw sila doon. Nakikiusap. Diba? Tapos ikaw, sumulpot ka lang dyan. Nagdidila ka na lang sa puwit ni Marcos. Sige, Ate Claire, ipagtanggol mo pa. Go ahead. Ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo at rather ng mga kababayan natin kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president
compared sa Vice Presidente? Isa pa ho. Again, Ate Claire, ang Vice Presidente, naghintay lang yung matigok yung Presidente. Hindi yung sinasabayan. May trabaho naman talaga. Kaya nga may mga tauhan sa Office of the Vice President. Dito natin makikita mga kababayan. Dito sila nabulabog. Dito sila parang ang puwit nila nasilihan. Parang kita mo na yun yung panic mode nila. Nagsalita lang si Pipi Sara. Inumpisahan niya sa isang Bible passage. Yun, sa Proverbs. Yun. Napakaganda yun. Ibabalik natin mamaya kung ano yun. Para maintindihan ng maayos. Ibig sabihin, itong pananalita ng ating the President for 2028. Ako po, napakasaya. Pero kinakabahan ako dito mga kababayan. Dahil pag hindi nila madali sa impeachment ang Vice Presidente ngayon, baka mahanap sila ng paraan na para talagang mawala ito si VP Sara sa kanilang landas. Sana walang masamang mangyari sa ating the President for 2028. Tuloy, Ate Claire. kaya maging bahagi ng 2025 budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa gabinete kahit alam ko na since 2023 ang magiging kapalit ang aking impeachment. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP. Kumusta yung confidential fund ni PBBM, Ate Claire? Kumusta? Ha? Kay BP Sara lang yung nakikita niyo. Yun. Linagyan niyo siya ng pain. Tapos, kinakagat ng mga buaya sa kamera para madali ninyo si BP Sara. Pero, nagkamali kayo. Parang pinilit ninyo yung confidential na galing naman yon sa Office of the President, binigay doon sa OBP, tapos pinagamit. Parang pain. Tapos, hanapan. Kay BP, hindi lang hanapin. Ang sa Office of the President, hindi lang. So, si BP Sara lang maghingi ng patawad. Pero kayo, hindi. Ay, Ate Claire, instead na mabuisit kami sa inyo, ngayong araw, sulit Kayo ang nabubuisit kay BP Sara. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Kung wala naman siyang ginawa na mga maanumalya at labag sa konstitusyon, hindi naman po siguro siya matasampahan ng mga impeachment complaints. Bakit? Si PBBM, sinampahan ng impeachment complaint, pinatay lang. Pinatay lang. Kay BP Sara, bakit? Pinilit bang bubuhayin? Pag makapagsalita to si Ate Claire, para si Marcos, sinampahan din. Dalawa. Ano yun? Sinampahan lang dahil gawa-gawa.
Walang basihan? Ano to, Ate Claire? Ipagpaumanhin pa din ng Vice Presidente dahil na nasampahan din ng kaso ng impeachment si PBBM dahil sa kanilang pain. Ate Claire, sana araw-araw ganito mabubuisit ka. Pero dapat tandaan po natin, balikan po natin dahil sasabi niya para ma-shield siya sa mga impeachment complaints. Hindi po basta-basta ito dapat mahadlangan ng anumang pagreklamo laban sa kanya. Sinabi niya kanina na hiningi niya ng tawad dahil nalulunod tayo sa baha. Pero tandaan po natin, ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. Pero hindi pinagyabang. Alam mo, Ate Claire, ito flood control, pinagyabangin nyo kasi. Ang dating Pangulo hindi nagyabang eh. Dahil mahirap kaya itong baha talaga, Ate Claire, kung hindi pa talaga kayo nagyabang at hindi ninyo ginawang sangkalan itong flood control project doon sa korupsyon nyo, matatanggap ng mga tao. Dahil alam mo natin, malaki ang contribution doon sa climate change. Umaapaw talaga yung dagat natin. Alam mo natin, tapos yung ulan natin, mas marami talaga. Kumpara sa mga nakaraang ilang taon. Makikita yon sa data ng Pag-asa. Pero nang dahil kayo'y nagyabang tungkol sa flood control at saka yung mga project ninyo, ginawa nilang sangkalan at ginagamit itong title na flood control project doon sa korupsyon na ginagawa ngayon, kaya nabubuisit yung mga tao. Pero pag sa panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi naman dinideny nga walang baha, may baha naman. Ngayon, nabubuisit lang yung mga tao dahil laging ginagamit itong flood control doon sa korupsyon. Doon dati, binabaha. Pero yung aksyon, yung pagsagip sa halimbawa yung bagyo, papunta pa lang yung bagyo, andoon na, nakaabang na yung mag-response ng bagyo, nakaabang na yung mag-assist ng mga tao, nakaabang na yung mga support, mga pagkain. Na halimbawa, dumating man dyan, yung mga tao na doon sa evacuation center, maalagaan ng maayos. Hindi tulad sa panahon ni PBBM na hintayin muna yung humupa yung bagyo, saka papuntahan. Diba? 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Huwag niya rin pong kalimutan. Ato, aking pong... Tawa lang eh. Ito walang ibang dito sa sinasabi ni BP Sara kanina sa entrada ng ating vlog ngayong araw, ay nakapokus lang si BP Sara patungkol doon kay Pangulong Marcos at sa kanya. Pero ano tong pinakita ni Ate Claire ay nagkwento tungkol sa kanyang ama. May narinig ba tayong sinasabi ni BP Sara na sinisisi ni BP Sara ang ama ni Marcos Jr.? Di ba wala? Nagbanggit ba si BP Sara ng labas sa kanilang termino?
Di ba wala? Pero ano tong ginawa ni Ate Claire? So ibig sabihin mga kababayan, kung baga sa isang lugar may nakawan. Sabi ng isang tao, sabihin lang natin, gagawa lang tayo ng kwento. Bakit dito sa lugar letter A walang nakawan? Bakit sa yung lugar na letter B maraming nakawan? Sabihin mo naman, walang ano yun? Dahil sa letter C, mas marami kaysa sa amin. Yun ang pagkaintindi ko dito. Wala silang ibang dipinsa doon sa sinasabi ni BP Sara, kundi isisisi. Wala naman ibang naghingi ng tawad patawad. Dahil ganun ang nangyari. May namamatay sa sakit dahil hindi naagapan, hindi na serbisyuhan ng ating medical assistance. Totoo naman Sa panahon ni PRRD, pandemic pa yun pinilit ni PRRD na hindi tayo mamatay lahat ng mga Pilipino. Kahit nasa ibang bansa, alam mo natin, panahon ng pandemic, pinauwi yung iba. Paano nila binigyan ng assistance, paano nila inaalagaan simula sa galing dito sa ibang bansa hanggang paghatid doon sa kanilang bahay, sinusundan, inaalalayan ng gobyernong Duterte. Yun lang ang masakit, wala sila ng ganun. Kaya Ate Claire, simula ngayong araw nito, araw-araw ka nang mabubuisit. Kinuha ng mga report. 2016, meron pong local lane na bagyo na Nina na nagdulot din ng pagbaha. 2017, Orduha. 2018, Ompong. Nagkaroon ng massive landslide sa Benguet. 2019, Tisoy. 2020, Ambo. Lahat po ito ay may pagbaha. Taong 2020, Rolly. Ito po ang strongest landfalling typhoon noong 2020. Nandyan din po ang Ulysses, Odette at Agaton. So Topic natin ngayon, mga bagyo. Kunti lang yung sinabi ni BP Sara. Hindi siya nagbanggit. Ito lang, kabuuan lang. Ikaw, nag-enumerate ka pa ng ilang bagyo. Hindi na, isang bagyo, dalawang bagyo, tama na yun. Hindi na yung lahat na bagyo sa buong termino ni PRRD mo babanggitin. Alam na ng Pilipino, tanggap na namin na yung lugar natin may bagyo. Hindi namin sinisisi sa gobyerno nang dahil sa bagyo, sinisisi namin sa presidente. Dati pag may baha, hindi magsisisi, naghahanap ng paraan dahil alam mo namin na sino ba namang taong sumasalo ng baha, di ba wala? Pag maraming tubig, wala tayong magbabaha talaga yon, di ba? Pero, itong mga sagot mo, Ate Claire, nag-enumerate ka na ng baha, nagbabacktrack ka na doon sa mga proyekto ng dating administrasyon, ano mang pakay mo doon? Dapat ang sagutin mo lang, sana, itong pinupukol doon sa Vice Presidente, papunta doon sa administrasyon ngayon. Yun lang, punto por punto. Ang dami mo dyan na nakahanda ka na, dami mong mga print materials pala dyan. Nagpiprint ka ng mga baha, natural. Wala namang, dati pa may baha na, 80s pa lang. Baka hindi ka pa nataw, may baha na. Wala namang sinisising mga pangulo. Sa panahon ni PRRD, hindi siya sinisisi.
Kahit sabihin natin may mga flood control projects siya, ang problema kasi, nagyabang kasi kayo ng flood control, mga projects ninyo sa flood control. Pagkatapos ng ilang araw kayo nagyabang, binaha. Tapos, nung hinanap na yung mga flood control kung saan-saan pala yun, walang nakita. Ang hirap kasi magdepensa ng yabang. Lagi kang nagyayabang kasi eh. Wala kasing ibang ipagyabang kundi yung flood control project. Kaya nabubullshit yung mga tao. Tapos ngayon, napagkamalan, nalalaman na ng taong bayan na ang flood control isang titulo, isang title na ngayon, isang pangalan na ginagamit kung saan ang pondo ng gobyerno doon ginagamit at ang pondo na yon ay ninakaw nila. Diyan nagkalitsi-litsi na nabubuisit ang tao. Ang sa totoo lang, hindi talaga mga tao nabubuisit sa baha. Nabubuisit lang mga tao sa baha. Halimbawa, yung nasa tabing ilog. Natural yon. Natural calamity man yon. Wala tayong magagawa dyan. Pero kasi, ginagamit ninyo ang flood control sa pangkurakot ng pera. Kaya nabubuisit yung mga tao. Kaya nahalungkat. Diba? So, dapat sana ang kinikwento niyo dyan, itong mga magandang nagawa ng Pangulo, yun sana ang depensa ninyo. Sinasabi ni BP Sara na simulat sa poll ng una palang buwan, hindi na niya naramdaman yung kaseryosuhan doon sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino ang pagiging Pangulo. Sabihin sana mo, hindi naman, bakit yan ito nasabi na itong ginawa namin? Sumasagot ka dyan na pabalagbag. Halatang halata na nabubuisit ka. O, di ba? Huwag kayo magpanik mo dahil pag magpanik ka talaga ate, wala kang magandang salita na lumalabas sa bibig mo. Kundi, sa palagay nyo kasi, sinisiraan kayo. Hindi. Dito natin makikita mga babae. Ang pagkakaintindi ko dito, itong mga sinasabi ni BP Sara, hindi ito paninira sa gobyerno. Sinasabi lang ni BP Sara ang nangyari ngayon sa gobyerno. Kaya ganito na lang ang reaksyon ng palasyo dahil wala sila magagawa eh. Nakikita na ng taong bayan na ito talaga ang hitsura. Ito talaga ang larawan ngayon sa administrasyon. Hindi na kailangan na sisiraan pa ng ibang tao. Kailangan mo pa na anong tawag doon? I-praise yung ginagawa ng Pangulo. Pag hindi naman kaaya-aya yung ginagawa ng Pangulo, sino bang magsasabi na maganda yung ginawa mo kahit pangit? Ano ipupukol nila dito kay kay BP Sara? Itong mga bagyo na dati nagdaan. Wala naman tayong report na sinisisi yung mga tao yung Pangulo dahil bumagyo. Dahil dati, pag may calamity, ang hinahanap lang ng tao pag may calamity, immediate response ng gobyerno, immediate tulong ng gobyerno, hindi mapahirapan ang mga tao sa gobyerno. Pero ngayon, anong nangyari yung last na nagpunta kayo ng Northern Cebu?
yung natamaan ng lindol, instead na nagdala kayo ng tulong doon, nagdala kayo ng binibintahan nyo yung mga tao doon ng murang bigas. Nag-advertise pa kayo, may mura tayong bigas na may bibilin na tag 20 pesos. Instead na tulong, nagdadala kayo doon, ibibinta ninyo ng tag 20 pesos. Tapos sa tingin nyo, masisiyahan yung mga tao. Ang hinihintay nila doon tulong, bigay ba? Bigay. Hindi yung dalhan mo ng paninda para makabili sila ng mura. O di ba? Pag marami kayong nakikita sa dating Pangulo na ikinasama ninyo dahil hindi kayo sang-ayon doon, marami din kami nakikita sa ginawa ngayon na hindi talaga katanggap-tanggap ng karamihan ng mga Pilipino. Nawala nangyaring pagbabaha sa panahon ng kanyang ama. At nandito pa rin po ang ibang report at aking ipapakita. 2021, nagkaroon po na malawakang pagbaha sa Davao City kahit walang bagyo. Ate Claire, yung baha, kahit hindi bagyo, basta umuulan, magbaha talaga yon. Hindi na kailangan bumagyo, saka pa bumaha. Sa amin nga nagugulat kami. Ang init-init doon sa bayan namin. Tapos maya-maya, bakit tumataas yung tubig sa sapa namin? Ang labo pa ng tubig, kasama putik, umuulan pala sa bundok. Walang bagyo, bumabaha. Di na kailangan pa bumagyo para bumaha, basta umulan. Ito talaga, hina talaga to si Ate Claire. At Ito na, Ate Claire, kailangan talaga yung visual. Kita mo? Kita mo? May baha. Ang tanong, may namatay ba dyan sa baha? Okay, tuloy. Sarap ito, kisa ni Ate Claire. Kisan sa Anong tawag dito? Kisan sa batok. ito lamang po ang aking naiprint at marami pa po if you will research. Duterte's sluggish type. Wag na. Tama na yung ilang bagyo, ilang page yung piniprint ninyo. Na pareha man lang yan yung sinasabi mo, baha. Yung baha na ididikit mo sa Duterte para ipagtapat mo doon sa baha na panahon ni PBBM na maraming nabubuisit. Baha panahon ni Duterte, walang nabubuisit. Paano mo yun i-compare? Pareha lang yung baha. Hindi natin sabihin na may flood control kayo. Hindi nagyabang si dating PRRD na marami siyang flood control. Hindi yung nagyayabang ng mga proyekto. Sino yung magyabang? Sino nagyabang? Kayo kasi nag-umpisa na magyabang. Si PBBM kasi nag-umpisa na magyabang. Tapos yung yabang niya, hindi na kayang nadipinsahan. Kaya ikaw dyan, Ate Claire, sa yabang ng Pangulo natin, ikaw na magdipinsa dyan. Alam mo po, Ate Claire, hindi ka na mapagdipinsa dyan eh. Dahil yung ginagawa mo, nakipagbardagulan ka na. Hindi ka na tagapagsalita ng palasyo. Nagiging vlogger ka ng palasyo. Wala kang kaibahan sa ginagawa namin na ordinaryong citizen na ito lang, nagdadaldal dito sa harap ng kamera. Tapos yun, titingnan namin yung reaksyon mo dyan sa video mo, anong sinasabi mo at anong nakikita namin, anong mai-compare namin doon kay BP Sara. Alam po natin, kahit anong sabihin man ninyo na si BP Sara nagbabakasyon lang, si BP Sara hindi nagtatrabaho, itong presidente namin ay ang working president. Pero kumusta ang survey? Sino ang pinakamataas na rating?
Partida pa yun, Ate Claire, ha? Ang iyong presidente, working president, negative ang rating. Itong vice presidente, sabi mo, hindi pa nagtatrabaho, mataas ang rating. Paano na kaya kung nagtatrabaho yon? Ate Claire, alam ko na po, itong vlog ko, hindi man ito mapanood. Pero baka, mabubuisit ka sa araw, mag-scroll ka sa YouTube, makita mo tong video ko at saka mapanood mo. Wala naman akong personal na galit sa'yo. Sa akin lang, yung ginagawa ninyo. Si BP Sara, maayos naman yung sinasabi niya. Pero, kaya nga, hindi siya nagpa-interview ng media. Kaya nga, instead na yung taga-media magtatanong patungkol doon sa mga sinasabi ni BP Sara, masagot sana ni BP Sara yung gustong marinig ng mga taga-media, walang magawa, hindi nagpa-interview. Hindi umabot sa question and answer. Doon na sa'yo dahil dinadalang script Nasa inyo niya yun kung idudoktor nyo yung script. Pero wala, original yung yung galing binabasa talaga ni BP Sara, iniwan sa mga media. Nung nakita, narinig at nabasa ninyo, baka binigyan pa kayo ng kopya. Happy bullshit day sa inyo. As Wednesday pa naman ngayon, di ba Miyerkules? Lalagyan ng cross dito as Wednesday ngayon. Baka mamaya, Ate Claire, pag magpunta ka sa simbahan tapos magpalagay ka ng cross dito sa noo, baka yung bottom ng nose aabot sa ilong mo. Ano na lang, bilang suporta kay BP Sara, tulungan na lang namin si BP Sara na mabubuisit yung mga kumakalaban sa kanya. At isa ka na doon. Ending. Ayan po ang nangyari. Taong 2021. Ah. 2021. Hindi niya po makakaila ang mga pangyayaring ito. Kaya huwag niyang ipahid lamang sa Pangulo ang sasabing pagbabaha dahil kung meron pong naganap na mga build at kung talagang walang ghost projects ang dating nakaraang administrasyon, hindi mararanasan ang ganitong klaseng pagbabaha. Saan yung ghost project? loko dito Ang tagal na yan sa panahon ni PRRD. Hanap-hanap kayo ng ghost project. Tapos, itong ghost project sa Ilocos, na booking ni Jesus Duque, may tulay na phase 1, phase 2, phase 3. May tulay na bakal yung nakatayo. Isang metrong konkreto ng pundasyon. At may mga karatulan na lang. Itong billboard, signage na lang yung andoon. Wala pa yung project. Tapos nakasulat doon na completion date, paso na. Hindi yun isali natin sa usapan. So ipilit ninyo na may ghost project ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na tatay ni Inday BP Sara para ang galit ng tao doon sa tatay niya i-transfer doon kay BP Sara. Ganon. Ganon na lang. Parang i-backtrack na lang natin. Sabihin na lang natin, itong nakawan ngayon ng administrasyon,
ay katulad din ng nakawan ng administrasyon ng tatay niya. Ganon. Ganon lang sabihin natin, Ate Claire. Diba? Bardagulan na lang. Faced with disaster, Duterte falls from view. Hmm. Ito Tapos, po. At ito. that time, At the time. ay wala at hindi makita ang dating Pangulong. Alam nga naman, pag may baha, ilulubog mo yung... Alam nga naman, pag may baha, tulad ng reporter, magsuot ng coat, magsuot ng rainboots yung presidente, tapos lulusong sa baha, tapos pakuha ng footage, magpa-video, para sabihin natin na tingnan nyo, ang presidente nakita sa kalagitnaan ng baha. Ate Claire, ganun ba talaga ang ang pag-iisip natin? Yung tulad ko lang, yung pinakamababang uri ng vlogger, pero naawa naman ako sa katayuan mo dahil napakataas ng pinag-aralan mo. At saka, ikaw ay dublikara. Dahil hindi ka pa nailagay dyan bilang isang undersecretary dyan sa PCO, klarong-klaro doon sa mga videos mo na pinapakita ni Gub Chavez kung anong sinasabi mo patungkol kay PBBM dati at anong sinasabi mo ngayon. Kaya dito nga sa sinasabi mo, Ate Claire, kulang ka na sa kredibilidad. Dito sabihin na mapagkatiwalaan. Alam mo po, tinatrabaho mo na lang ngayon, yung trabaho mo bilang isang PCO at tinatrabaho mo talaga si PBBM. Pinaasa mo. Sa palagay ko dito, sa ginagawa nyo dyan, instead na ang katatagan, integrity ng palasyo ay manatiling mataas, lalong binabaksak ninyo Totoo. Kahit sabihin natin ilang mga abogado, ganun ba ang isang tagapagsalita? Linagay ka dyan para makapagsalita ka patungkol kung anong lumalabas sa bibig mo dyan, yun na ang lingwahe ng palasyo. So, ibig ba sabihin na lahat na sinasabi mo ay kinakain mo o kinakain ng presidente? Kasama na yung balagbagan? Ang mga issue pong ito, marami pa po siyang dapat na ihingi ng tawad. Akin pong i-enumerate. At mukhang nakalimutan niya itong ihingi ng tawad. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taumbayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Dapat niya... Bakit? Si PBBM, nanghingi ba siya ng tawad sa panahon ng martial law? Yung pinatay lang ng gobyerno ng tatay niya, yung walang kalaban-laban? Yung mga pang-aabuso na kagagawan ng martial law, nanghingi ba siya ng tawad? Yung mga ninakaw nila, yung mga buwis nila na hanggang ngayon hindi nila binabayaran, nanghingi ba sila ng tawad? Diba wala? Ang galing mong maningil Alam mo po mga kababayan, bang dito natin makikita ba? Ikaw ay palautang. Ang dami mong utang na hindi mo binabayaran. Tapos may isang tao lumapit sa'yo, nanghiram sa'yo ng pera, nangungutang, kundi malahalaga, nagkataon na meron ka.
Sinasabi mo, sige ha, papahiramin kita pero gagamitin ko yung pera. Hindi yung tatagal sa'yo. Isa sa uli, babalik mo sa akin yon. Tapos yung nangutang sa'yo, talagang gipit talaga. Sinisingil mo kasi. Oh pare, sana yung hiniram mo sa akin pera, gagamitin mo na. Sana maibalik mo dahil may paggagastusan ako dyan. Tapos yung tao hindi nagbayad. Galit na galit ka. Tinutulugsa mo yung ikaw pala utang ka talaga, hindi ka marunong babayad. Pero ikaw mismo, sarili mo, alam mo, ang dami mong utang na hindi mo rin binabayaran. Parang kayo. Ate Claire, mabuisit ka na. Nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga Bakit naman manghingi siya ng tawad? Na sinasabi ni BP Inday Sara na kung may mangyari sa akin na kung papatayin ako, yun, sabi ni BP Inday, kung siya ay papatayin, ipapapatay din niya yung tatlo na binanggit niya. May sinabihan na siya. Kung gusto nilang mamatay, o di, una, papatayin man siya. Kung hindi siya papatayin, paano mamatay yung ano? Anong hihingi mo ng tawad? Kung gusto kayong mamatay, di patayin niyo ako. Parang ganun ang pagkasabi. Para bang ganito, may hawak ako na, sabihin ko, granada. Sige. Kung galawin niyo ako, patay tayong lahat. Dito, patay tayong lahat. Basta galawin niyo ako. Patay, bunutin ko tong pen, kaputo ko to, kasama ako, patay tayong lahat. Ngayon, pag gusto kayo mamatay kayo lahat, di galawin mo siya. Yun lang ang nakapagpigil. Maganda yung sinasabi ni BP Inday Sara. Pinakamagandang proteksyon yun sa sarili niya. Bakit niya nasabi yun? Dahil wala na siyang tiwala doon sa administrasyon ngayon. Marami ng kabulastugan yung ginawa. Maganda yung nakapagsabi siya ng ganun dahil protektado siya. Dahil hindi nila alam ang sinasabi ni Inday kung tutuhanin ba o hindi. Halimbawa, paniwalaan nila, hindi natin yung gagalawin yun dahil madido tayo. Halimbawa, hindi nila paniwalaan, tapos galawin nila. Pag totoo yung sinasabi ni Inday, di patay din si. Ganon. Mahirap ba yun intindihin, Ate Claire? Naintindihan ko ngayon, grade 6 lang ako. binandera niya sa taong bayan. Totoo yun, binandera. Para hindi yun hindi yung totoo talaga. Yun ang pinaka-best protection niya. Dahil mismo doon sa loob, wala na siyang katiwala. Kaya para kung anong mangyari sa kanya, alam na ng taong bayan. Itulad ngayon na kahit halatang halata na yung pagbumuka ng ating Pangulo, kinakabira pa rin ninyo. Wala pa rin natin alam kung ano yung kumusta na yung kalusugan ng ating Pangulo, Marcos. Dahil dati, ang liig niya, dito ang laki pa, ngayon dito na eh. Kumakanto na dito yung liig mo, tapos gano'n na, para parang tamtax na yung liig mo, lalaki na yung, tapos liliit na yung liig mo. Ako po. Tapos maraming okay lang sana pag hindi ka maraming pera dahil sabihin natin kulang tayo sa kain, maraming pera. Tapos namamayat ka.
ang mga pagbabakasyon, personal trip, at itong taon na Bakit din ba di paghingi ng tawad yung pabakasyon at official trip? Illegal ba yun? Bawal ba yun? Bilang isang empleyado, bilang isang trabahante, may provision yon na magbakasyon ka. Nagbakasyon ba yung vice presidente nga walang permiso? Kahit simple, janitor o security guard, pinakamababa kami na uri ng mga manggagawa. Kahit isang araw na liliban kami sa trabaho, kailangan namin magpaalam. Vice Presidente pa kaya? Ano ipagpatawa doon? Kasalanan ba yon na magbabakasyon ka? Ang hina naman ng kukutin ito. Saan ka pa na magiging kasalanan na bakit ka magpatawad? Kasalanan mo ba ng magbabakasyon ka? Halimbawa, magkasakit ka, nag-leave ka, kasalanan mo ba yon? Ang kasalanan mo pag hindi ka magpaalam. Pero pag nagpaalam ka, may dokumento ka naman na pinahintulutan ka na magbakasyon, pinuntulutan ka na kung saan-saan ka gagala. Anong mali doon? Mga kababayan, no? Este na si Ate Claire ang mabuhay-buhisit. Ako naman nabubuhisit dito sa mga sinasabi niya. ay gumastos ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff and the security for her personal trips. Yan lang nakikita ninyo sa sa Vice Presidente. Kumusta yung trip ng pamilya, no? Yung sa First Lady. Yung mga nangyari doon sa, saan ba yun? Sa USA? Yung may namatay nga eh. Ano yun? Sarili nilang pera yon? Di ko maniwala. Huwag nyo kaming utuin. Tuloy. Nang tinanggap niya ang pagiging sekretary ng DepEd, kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging sekretary ng DepEd. At pati Bakit? Alam mo po, Madam Claire, kayo mga bugada ka rin. Hindi mo na kailangan na pag magiging sekretary ka, kahit sabihin natin, pinakamababa, magiging manager ka. Alam mo lahat yung trabaho? Pag sekretary ka, may mga undersecretary ka nga katulong mo. Hindi naman yung linagyan ka lang, lahat kayo ay bago. Existing na yung opisina na yon. Sa sekretary, existing na. Kung anong meron doon, ipagpatuloy na lang. Hindi mo na nagpunta ka doon para baguhin mo. Pag may mali, tama, sabihin. Pero hindi mo babaguhin. Kung anong nabisan, ipagpatuloy mo. Tulad na ng pagiging Yusik, tagapagsalita. Yung tagapagsalita dyan dati, hindi gaya mo. Ngayon, unique yung ginagawa mo. Instead, tagapagtanggol ka ng Pangulo, o tagapagsalita ng Pangulo, nagiging tagapagtanggol ka ng Pangulo. Nagiging, hindi ka na tagapagsalita, vlogger ka ng palasyo. ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yan. Pag halimbawa ako may magtatanong sa akin, alam mo ba itong trabaho nito? Hindi ko alam.
katulad lang ng trabaho ko dito. Hindi ibig sabihin na nakalagay ka dyan, Superman ka na, lahat na sulok sa trabaho mo, alam mo, hindi mo alam yun lahat. Pero ang pangsyon mo bilang isang sekretary, ano bang pangsyon mo bilang isang sekretary? Mag-oversight doon sa mga nasa baba mo, kung ano bang dapat ninyong gawin, ano bang dapat nating gawin, ano bang hanggang saan ba tayo? Ano bang napinding dyan? Ano bang dating hindi na-implement at ngayon ay pwede na? Yun man lang gagawin mo. Sabihin mo na lang walang alam. Tapos pag halimbawa wala kang alam, gusto ba ni BP Sara? Si BP Sara ba ang nagpunta dyan sa palasyo tapos hinihingi niya yung ahensya na yun siya magiging sekretary? Di ba inalok sa kanya? Ha? Inalok sa kanya, tinanggap niya. Kaya siya nagbitaw, hindi patungkol doon sa trabaho, patungkol doon sa mga gagagawa nila na wala na sa hulog. Ayaw kasi ni BP Sara yung mga korupsyon. Yun ang dahilan dyan. Ayaw nilang korupsyon. Ayaw siya ayaw na trabahuin yung gagaguhan. Sa totoo lang. Yun ang tatak Duterte. At dapat din po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Matatandaan niyo siguro na sinabi niya, instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Matatandaan niyo siguro na sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas. Pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Di ba may sekretary naman siya patungkol doon sa bakit naman? Saan ka pa nakakita ng Pangulo na nagiging sekretary sa Department of Agriculture? Nagiging presidente ka pa, humawak ka pa ng isang ahensya, ibig sabihin magaling ka? Bakit ka pa manghingi ng tulong? Magaling ka man pala. O kasalanan ng Pangulo yon? Bakit niya hinahawakan yon? Na hindi naman pala niya kaya. Nagiging presidente siya. Andoon na ang power sa kanya. Hindi pa naman pala niya kaya pagpababa ng presyo ng bigas. Tapos kasalanan pa ni BP Sara? Dahil hindi siya tinulungan? Bakit si BP Sara lang ba? Sino bang sekretary niya? Si BP Sara, linagay niya sa DepEd. Bakit mag-usap sila sa patungkol sa bigas? Doon sa agriculture sana. Dahil bigas yung pa yung nag-usapan. Pag edukasyon, okay, doon sa DepEd. Pero bigas pag-usapan, tapos isisi mo kay BP Sara na walang alam. Isisi mo sa presidente. Bakit hindi niya rin alam? Biraw. Ang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Ihingi niya na rin po ng tawad yung mga fake na student vouchers na ngayon ay sabi ng DepEd ay umaabot na sa halagang 200 million pesos. Ihingi niya na rin po ng tawad ang mga panis at nabubulok na pagkain na i-deliver sa mga mag-aaral natin. Pati po yung mga missing school materials na hindi na-deliver sa mga estudyante. Ilan lamang po yan sa dapat niya. Maglagay kayo ng proseso para mapasagot yun. Hindi man yan ipasagot yan sa idaan mo sa preskon.
Ibabato mo eh. Bakit hindi nyo sinama sa kaso? Bakit andoon lang yung mga confidential fund lang at intelligence fund lang yung inalungkat nyo? Hindi nyo sinama yung sinasabi mo ngayon. Dahil yun ay hindi impeachable offense. So, hindi yun ang pagkakamali ni BP Sara. Hindi yun mali niya. Naghanap lang kayo ng impeachable offense para doon. Confidential at intelligence fund. Dahil bulto yung pera eh. Bulto yung pain eh. Nakain yung pain, naluwa yung taga. Pinainan nyo si BP Sara, akala nyo makalawit ninyo sa taga. Hindi, ayaw niya eh. Makapal ang alangala ni BP Sara, stainless. Hindi tatabla ng taga. Sa bayan. USEC Senator Risa recently said that the opposition isn't sure yet whether they would need to form an alliance with the president's camp to slay the vice president's candidacy in 2028. Is the administration open to the idea of forming an alliance with the Sa ngayon, hindi pa po yan napag-uusapan. Meron nga po tayong kasabihan at ito'y nabanggit ko na. Ang pagkakaiba ng politician at ng statesman. Ang politician, ang iniisip, ang susunod na eleksyon. Ang statesman, ang iniisip, ang susunod na henerasyon. Sa ngayon po ay wala pa po napag-uusapan at kung meron pong magiging update patungkol po dyan ay ibibigay po agad namin sa inyo. Si John Beck Remulla, alangan naman si Bongbong Marcos ang tatakbo ulit pagka-presidente. Pa isang termino lang yung presidente. Hindi na yun ulit. Kumusta rin sila Risa Ontiveros, si John Beck? Nagpahiwatin na tatakbo yon. Anong masasabi mo doon? Bakit doon ka lang pumuna sa sinasabi kay BP Sara? Nangangatin na yung puwet nyo. Para nasilya ng puwet na panic mood na kayo ngayon. So mga kababayan, hanggang dito lang po. Tama na yung pambubuisit natin at nabubuisit rin kayo. Nabubuisit din tayong lahat dito sa mga sinasabi ni Tita Claire, Auntie Claire. Itong vlogger ng palasyo. Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Wag naman hindi ko naman to pinpersonal si Ate Claire. Doon lang sa mga ginagawa at sa mga sinasabi niya at ako'y hindi sang-ayon. At simula ngayong araw, masaya tayo dahil may pag-asa tayo, may ilalaban tayo sa 2028, the President, Inday BP Sara. Salamat po. Ito po si Rinibay. Hanggang sa muli nating upload ng video.